Hello guys, so for today ang discussion naman natin is all about double-radded leveling. So previously, na-discuss ko na sa inyo class no, kung paano sineset up yung differential leveling. So balikan lang natin yung class na kung paano nga ulit. So provided ito is top view, so we have benchmark A. So gusto natin class no, ma-determine yung elevation ng benchmark B. So, siguro due to the, again, obstruction, no? Or di kaya long distance measurement. So, nag-provide ng turning point 1 saka turning point 2. So, paano nga ulit ginagawa dito, class? Di ba, ang gagawin natin dyan is magsiset up tayo dito ng instrument. So, between A and TP1. So, gagawin natin, magba-backside reading tayo dito. Magba-backside and then mag-foresight tayo dito. Tama ba? So that yung elevation ng TP1 is equal sa benchmark A plus backside minus foresight. Okay? So may elevation na tayo ng TP1. So another setup of instrument between TP1 saka TP2. So backside reading and then foresight reading. So from TP1, so plus backside minus foresight. So meron na tayong elevation ng TP2. So finally, para makuha natin elevation ng benchmark at B, so setup between TP2 saka benchmark B. So backside and then foresight. Okay? So from TP2 plus backside minus foresight. So therefore, nakuha na natin yung elevation ng benchmark B. So this one is using the method of differential leveling. So paano naman no yung itong double radded? So let's say given yung same points, point A, so benchmark A, and then yung point B somewhere here, so benchmark B. So kita pa ba? So hindi na. Ayan. So para ma-solve no yung benchmark B, so ang gagawin, same setup. So andi dito yung TP1 and then andi dito yung TP2. Tapos same setup ng instrument. So andi dito yun. So eto rin and then eto. So almost the same. Yun nga lang class, eto yung magiging pagbabago sa kanya class. Yung turning point 1 class is magiging doble siya. So, mamumove siya somewhere here and then meron pang isa dito. So, let's say ito. So, ganun din ito class. Yung turning point 2, so let's say andi dito na siya. So, may isa pang turning point 2 which is andi dito naman siya. So, ano yung ibig sabihin nito class? Etong nasa taas is tatawagan natin itong class as turning point 1 high line. So may H siya. Ito, turning point 1 low line. And ito naman, turning point 2 high line. And then ito is turning point 2 low line. So ang mangyari lang dito class is magkakaroon tayo ng 2 different path of measurement. So dito kasi class, isa lang, di ba? Yan lang yung path of measurement mo. Dito class, magkakaroon ng dalawang path of measurement. So given same setup nung instrument, same location. Yun nga lang, yung TP is na-doble siya. So ito yung unang setup. So backside dito and then foresight papuntang TP1 high line. So therefore, benchmark A plus backside minus foresight, makukuha natin yung elevation nitong high line. Take note class, no, yung elevation ng TP1 high line is not necessarily dapat equal dito sa TP1 low line. Kasi nga, ano yan two different location yan class eh. So, ibig sabihin, magkaiba yung elevation yan class. So, kaya lang natin ginawang two
location para ano, kasi nga kung isa nga lang naman yung magiging basis natin ng measurement, so baka may source of error, so hindi natin siya makita, no? Hindi natin malaman na meron palang error. So unlike ito, parang ginawa natin siya 2 times, no, at different location nga lang. So check natin kung at the end of the day parehas ba sila ng ibibigay na value ng benchmark at B. So gets ba yan, class? So ayan na. So makuha natin yung elevation netong TP1 highline. So next, from TP1 highline papuntang TP2 highline. So from the same location ng instrument, so backside tayo dito. Backside. And then foresight. So TP1 highline plus backside minus foresight equals TP2 highline. So dito ulit. So backside and then foresight. So TP2 highline plus backside minus foresight equals na yun sa benchmark at B. So yun yung magiging first reading. So tawagin ko siyang benchmark at B1. Okay, so magkakaroon ng isang reading, no, for the elevation ng benchmark at B. So using yung another set of turning points. So gagawin natin same instrument location. So babackside tayo dito. So dito naman tayo magpo-foresight sa turning point 1 low line. So foresight. So benchmark A plus backside minus foresight. So makuha natin yung elevation nitong turning point 1 low line. So turning point 2 low line. So asa na yun? Ito yung instrument. So from the instrument, magbabackside tayo dito. And then magpo-foresight tayo sa next station, foresight. So TP1 low line plus backside minus foresight equals sa elevation netong turning point 2 low line. So finally, from the last instrument setup, so magbabackside dito and then magfo-foresight dito. So turning point 2 low line plus backside minus foresight equal na ngayon yun dun sa another reading ng benchmark at B. So denote natin as 2. Kasi nga hindi natin pwedeng sabihin na equal talaga sila kasi nga at different location, no, ng turning points mineasure yung benchmark. So almost the same sila. So para makuha natin, class, yung average value, no, ng benchmark at B, so simply kunin lang natin yung average. So that is benchmark at B1, so plus benchmark at B2 and then divided by 2. So ganun lang siya. So technically, class, the same lang ito ng differential leveling. So 2 different routes lang. So i-average lang natin yung reading nila. Okay, so mapapansin mo dito, class, syempre dapat ito siguro dapat equal, pero sa bagay different ano yan eh. Parang different groups of people na magme-measure ng backside. So siguro may discrepancy pa rin. Pero anyways, eto, class, dapat sila is kung hindi the same, dapat almost the same. So dapat almost the same. Ito, yung foresight na to saka ito, hindi na siya required na almost the same, no, kasi nga at different sila, routes na sila. So asan pa diyan, class, yung almost the same. So dapat etong foresight sa dulo, no, since same line naman yan, instrument setup saka point B. So dapat almost the same. So ito, yung mga backside na nasa gitna na yan, saka foresight. So hindi required na the same yung measurements nila. Okay, so I think pwede na tayong mag-proceed na sa sample problem niya. So lang siya, class, parang dalawang differential leveling. Okay, and then i-average lang natin. So ayan, so proceed tayo, class, sa sample problem natin. So sabi, given the following double-radded leveling notes. So makikita mo dyan, class, anong sinabi? May benchmark 1. So may turning point 1, turning point 2, turning point 3, saka benchmark 2. So ganito siguro yan, class, So drawing lang natin. So ito yung benchmark 1. So turning point 1. So let's say ito yun. TP1 high line. And then merong
TP2 low line. And then, meron pang isa. TP2 high line. Ay, TP1 pala to class, ano? Sorry. So, dapat TP1 high line, TP1 low line. Ito, TP2 high line, TP2 low line. And then, so lipat nga natin. Ganyan. Okay, so next, ito is TP3 high line. Then, TP3 low line. And then, yung benchmark 2. So, yung instrument setup, andi dito sa gitna, and then dito, and then ito. So, yung dalawang setup, paano? So, ito yung isa, papuntang TP1. So, instrument, papuntang TP2 high, papuntang instrument, papuntang TP3 high, and then papuntang instrument, and then benchmark 2. So, yung isa naman, so papuntang instrument, papuntang TP1 low line. So, from TP1 low line, papuntang instrument. So, papuntang TP2 low line. So, papuntang instrument. And then, TP3 low line. And then, papuntang instrument. And then, papuntang benchmark at 2. Okay, so nakasunod ba class? Na-imagine nyo ba yung nangyari class? Top view yan class, top view. Okay, so simply, ang gagawin lang natin dito class, no, i-analyze muna natin yung sa sa high line, no. Analyze muna yung high line, and then next is analyze natin yung low line. So, wag na nating patagalin class. So considering yung high line. So, paano yung sa high line? Tingnan natin tong figure or yung table. So, meron tayong elevation ng benchmark 1. Tapos, ito yung mga high. So, kukunin lang natin yung mga high line. So, nasa na yan, class? Ito, high. So, ito yun. Lagyan na natin, class, no, para magets nyo. So, nung nag-backside siya daw dito, so, gamitin natin is blue for high line. So, nung nag-backside daw, ito is 1.964. So, nung nag-foresight siya, ito na, nag-gets nyo ba? So, nung nag-foresight siya, sa TP1 high line, so 1.104. So, from the next instrument setup, so nag-backside siya sa TP1 high line. So, this one is 2.187. And then, nag-foresight siya sa TP2. So, nasan yun? Ito, 1.794. And then, from the next instrument setup, so nag-backside siya para sa TP2. So, ito yun, 1.393. And then, nag-foresight siya sa TP3. So, ito yun, 2.991. And then, lastly, from the last instrument setup, nag-backside sa TP3. So, 0.317. And then, nag-foresight sa benchmark 2, which is 2.634. So, mapapansin mo, class, no? Sabi ko nga kanina, dapat itong unang backside almost the same. So, dito the same siya. So, dito, yung huling foresight, almost the same. Or dito, the same talaga siya. So, with that, masolve na natin, no? So, let's say, benchmark 2, tas pangalan natin siyang sub 1, no? Or sub H na lang, class, for the high line measurement. So, paano ba? So, ito, pangalanan ko to, class. Palitan ko na rin to, class, no? Ito, benchmark at B, using yung high line. Ito, magiging benchmark at B, tapos low line. So, magiging
Babago to para lang uniform. So, magiging benchmark at B using yung high line and then using yung low line. Okay? So, ito na. So, therefore, benchmark at 2 using yung high line equals sa benchmark 1. Ilan to, class? So, this one is 205.549. So, lagyan muna natin, no? So, benchmark 1 plus summation ng backside sa high line minus summation ng foresight sa high line. Okay? Gets ba? So, consider lang natin lahat ng high line. So, magiging 205.549 and then plus yung summation nito is 1.964 plus 2.187 plus 1.393 and then plus 0.317 and then minus yung mga foresight sa high line. Okay, so using yung high line, so ilan yung magiging reading, no, ng elevation ng benchmark 2. Okay, so ang sagot is 202.887. So, check ko lang ulit, class. Okay, so correct. So, consider naman natin, class, no, yung low line. So, for low line tayo. Low line. So, considering yung red, so, nag-backside, ilan ito, class? 1.964. Nag-foresight. So, ito, nag-foresight sa turning point 1. So, 1.549. So, nag-backside sa turning point 1. 2.629. And then, nag-foresight sa turning point 2. So, this one is 2.202. And then, ayan. So, kompletohin lang natin. Okay, so, ayun siya, no? So, the same. Benchmark 2 using yung low line equals benchmark 1 plus the summation ng all backside sa low line and then minus the summation ng all foresight sa low line. So, simply plug in lang natin to, class. So, equals. Okay, so, ilan, class, benchmark 2 using yung low line? Okay, so ang nakuha kong value is 202.863. Okay, so check ko lang ulit, class. Okay, so correct. Okay, so using yung two values, so makikita mo, class, almost the same sila. So that the average, no? That the average elevation ng benchmark 2 is equal sa benchmark 2 using yung high line and then plus benchmark 2 using yung low line divided by 2. So that is 202.887 plus 202.863 divided by 2. So ilan yan, class? So the answer is 202.875 meters. So that is letter C. So correct. Okay, so sana na-gets nyo, class, no? So ano lang siya, dalawang differential leveling at two different routes
but at the same instrument setup. Okay, so let's proceed ngayon sa next, which is yung ano ba? Ang next natin is yung 3-wire leveling. So, paano naman yan, class? So, ito, madali lang din ito, class. Okay. So, 3-wire leveling. So, dito, class, ang gagamitin natin ditong instrument is yung may capability no na mag-measure ng vertical distances using yung ano niya, 3 hairs niya. So, yung katulad nung sa discussion natin regarding dun sa Stadia method, so dapat meron siyang middle hair, meron siyang upper hair, saka lower hair para meron siyang 3 readings. Okay, so very simple lang din ito, class. So, same lang ito ng differential leveling. So, let's say, ito yung instrument. So, ito siya, no? Okay, so tapos, so ito yung line of sight niya, horizontal. So, andi dito yung rod natin. So, let's say nasa point A. So, dahil nga may capability siya na mag-measure ng upper reading saka lower reading. So, magkakaroon siya ng tatlong reading. So, ito yung sa middle, ito yung sa upper reading niya. Ito yung lower reading niya. So, lagyan natin upper reading, lower reading, saka middle reading. So, sino dyan yung backside class? So, di ba ang backside class dun sa normal na differential leveling is ito. So, yung middle reading lang. So, ito yung backside. Pero dito, class, no, yung backside is just the average netong 3 measurements na yan. Okay? So, yung backside is equal sa upper reading plus middle reading and then plus lower reading over 3. So, the same class, no, para dun sa foresight. So, ganun lang din. So, pag nag-foresight tayo sa kabilang side, so may upper, middle, and then lower reading. So, para makuha natin yung average foresight, so just i-average lang natin yung tatlo. So, upper reading, middle reading, and then plus lower reading divided by 3. So, once na may backsight and foresight ka na, so use na natin yung basic formula, no, para dun sa differential leveling. So, try natin, class, i-answer yung problem sa handout natin. So, ganito yung itsura ng leveling note niya kapag siya ay 3-wire leveling. Okay. So, ayan, no, ayan ang itsura niya, class. Merong benchmark. So, the same lang din naman talaga ito, class. So, dito, isang benchmark, isang TP1, TP2, TP3, TP4, benchmark 2. Yun nga lang, merong 3 readings, no? So, yung una, corresponds dun sa upper hair reading. So, ito yung upper reading. So, zoom in natin. So, yung sa gitna, corresponds sa middle reading, and then ito, corresponds sa lower reading. Ganun na rin sa iba, class. So, therefore, kunin lang natin yung mga mean, no? So, for this one, so yung mean is what? 1.152 plus 0.935 plus 0.718 divided by 3. Okay, so ilan yung average niyan, class? At yun na yung magagamit natin as our backside. So, that is 0.935. Okay, so 0.935. So, kadalasan yan, class, malapit talaga yan sa middle reading. Kasi nga, yung middle represent parang yung median, no? Yun nga lang, class, dahil nga minsan yung inaccuracy natin na mag-measure ng upper reading saka yung lower reading. So, kapag nag-average tayo, may konti siyang discrepancy with respect sa middle reading. So, anyways,
ito only proves na tama yung ginagawa natin. So, gagawin lang natin siya class sa lahat. So, ganun din dito sa turning point 1 hanggang sa pababa. Ganun din dito sa foresight. So, sige class, gawin natin. So, sulat lang ako ng konti class na para may guide kayo. So, 2.784 plus 2.42 plus 2.057 and then divided by 3. So, this one is yung para dito. So, ilan yan? So, sagot is 2.420 and then 33. Maraming 3. So, ayan. Sige class, gawin na natin lahat. Okay, so ayan na siya class, no. So sabi ko nga para ma-counter check nyo kung tama yung makukuha yung mga readings, no, yung mean reading. So dapat almost the same yan dun sa middle reading. So pag malapit, so therefore correct. So ang tinatanong class is elevation of benchmark 2. So para makuha yan class, edi paano? Edi elevation ng benchmark 2 is equal sa elevation ng reference natin, which is yung benchmark 1. So, elevation ng benchmark 1 and then plus all backside and then minus all foresight. So, okay. So, ayan. So, input na lang natin, no? So, elevation benchmark 2 equals so 4.242 plus 0.935 plus 2.4203 and then plus 1.4397 plus 2.0947 and then plus 0.73 and then minus yung mga foresight so 0.8993 plus 1.5363 plus 1.177 plus 1.714 plus 1.41. So, ilan class ang elevation ng benchmark 2? Okay, so ang sagot class is 445.125 meters. So that is letter C. So ayan guys, no. So kung i-compare lang natin no yung mga different methods. So ito class, no. Syempre, ito less accurate kasi one measurement lang class, no. So kung ano yung ibigay sa ating reading nung sa mga given turning points, no. So yun na yun class, yun na yung basehan natin. So hindi natin kayang i-determine kung correct ba no yung naging measurement natin. So less precise siya. So pagdating dito class sa double rodded, so dahil may dalawang setup, so 'di ba sabi nga natin class, mas maraming trials, ibig sabihin mas near to true value yung nagiging measurement. So dahil nag-conduct siya ng two turning points, no, yung high line sa yung low line. So given na same instrument setup so mas mataas yung accuracy pagdating dito. So and then ganun din dito class, no? So nasa na? Sa 3-wire leveling. So ito rin class is a more accurate measurement of vertical distances kasi kino-consider natin no yung upper hair reading, middle hair reading sa lower hair reading. Unlike kasi class dun sa typical na differential leveling,
kung ano yung reading mo sa middle hair. Okay, so yun na yun, class. So dito, class, kino-consider nyo yung tatlong hairs na yun. Yun nga lang, dahil mas mataas yung accuracy nila, so lumalabas, mas matagal din yung setup nila. Okay? So biruin mo, titingnan mo yung tatlong hairs. Tapos isa-isa, mas mahirap sa double radded kasi kailangan mo ng dalawang turning points pa. So, kailangan i-weigh natin, no, gaano ba kahalaga yung precision sa measurement natin compared dun sa time na magagamit natin dun sa ating setup. So, kaya sometimes, class, no, for low accuracy of measurement, so okay na yung hindi naman siya ganun ka-low eh. So, okay na yung single setup na differential leveling. So, bago ko i-end, class, no, di ba nakita niyo yung procedure natin dito? So, nasa na? Okay, so ito, nakita niyo yung procedure natin dito, class, no? Medyo tedious siya kasi kailangan makuha muna natin, no, yung benchmark or elevation ng benchmark using yung high line alone tapos yung low line alone. Tapos i-average natin. Class, pwede yung ganitong solution. So, kung ang tinatanong lang naman, class, is yung mean elevation. Ang gagawin ko, class, di ba, sabi nga natin, no, balikan lang natin. So, that yung benchmark 2 is equal yun sa benchmark 1 plus summation ng backside and then minus summation ng foresight. So, ang gawin lang natin, class, imbis na isa-isahin natin, di i-plus natin ito. Yun nga lang, dahil twice yan ni-read, so ang gagawin natin, i-divide natin sa 2. Gets ba, class? So, ipag-plus natin ito, class, and then divided by 2. So, yung summation ng backside is equal sa, so sulat ko lang, class, ha? Okay, so ayan. So, ilan yung equivalent summation ng backside? So, actually, class, no, sa method na to, hindi ka na rin malilito, class, na sino ba yung titignan mo. 'Di ba kasi nangyari, nagko-cross-cross yung tingin natin, 'di ba? Nakaslant kasi. Dito, dire-diretso yung backside, i-plus lang natin and then divide natin sa 2. So, makuha na natin yung average backside. So, ilan yan, class? So, sagot 6.4875. So, ganun din, class, dito sa foresight. So, i-add mo sila and then divide sa 2. So, hindi ko na susulat, class. Direct na natin sa calc. Ilan yan, class? So, sagot is 9.1615. Okay, so sana nandiyan kaya, class, no? So therefore, ilan ngayon ang magiging elevation ng benchmark 2? So that is 205.549 plus 6.4875 and then minus 9.1615. Okay, so ilan yan, class? So, sagot is the same, which is 202.875 meters. So, letter C. So, tinuro ko to, class, no? Kasi very useful ito, lalo na kung ang tinatanong lang is yung elevation ng benchmark 2. So, direct to the point. Pero, class, ito, tinuro ko rin ito, class, no? Para kung maitanong man sa inyo, halimbawa, tinatanong lang yung considering yung high line or considering lang yung low line. So, kaya mo pa rin siyang masagutan. Okay? So, yun lang naman. And then, lastly, dito naiisip mo ba yung naiisip ko, class? So, di ba dito, ginawa natin, in-average natin siya isa-isa. Sobrang tedious nun, class. So, ang laki rin nun na ang tendency magkaroon tayo ng error. So, kung may isang error dyan, so, error na yun sa buo. Lalo na kung tinatanong is yung etong benchmark 2. So, naiisip mo na ba naiisip ko, class? Yes, no? So, ang gawin natin, i-plus lang natin ito, class.
And then dahil tatlo yung measurement, so divide natin sa 3. Gets ba? Tas ganun din ito class. So i-plus natin silang lahat and then i-divide natin sa 3. So sige class. Ilan yan? So backside equals, sulat ko ba? Gets mo na yun class, no? So ilan yan class? Ilan yung backside? Ilan yung foresight kapag dinivide sa 3? Ito. Okay? So sige. Okay, so ang lumabas sa calculator ko class is, i-check nyo na lang class, no? So i-review nyo na lang. So 7.61967. And then etong isa is 6.73667. So check nyo na lang class. So later on, check ko na lang din. So that the elevation or yung benchmark 2 is equal saan? So yung reference natin, yung 444.242 plus yung backside natin, which is ito yun, summation, lagyan natin summation, 7.61967, then minus summation ng foresight, 6.73667. So ilan yan class? Okay, so direct to the point, isang solution lang, isang pag-average lang, nakuha na natin yung elevation ng benchmark 2. So ilan yan class? Okay, so sagot is 445.125 meters. Okay, which is the same. Okay? So, hopefully guys, nakatulong itong video na to sa inyo. So, may natitira pa tayo class. Profile leveling saka yung reciprocal leveling. So, madali lang din yun class. No? Kung ano yung konsepto na natutunan nyo dito. So, same lang yun. Yun nga lang, iba lang yung approach, no? Kung paano siyang sineset up in actual. So, and class, hanggang dito na lang muna tayo class. So, thank you guys for watching. So, see you next time. God bless.